So, ang title ng ating pag-aaral ngayon is, Only Under Grace Can We Find Rest. Sa biyaya lang. Talagang tunay na may kapahingahan. Alala ko yung mga commercial dati. Sabi doon, you can now rest and totally find rest. Get our premium plans. At insular yata o somewhere, prudential. Get our premium plans. Insurance yung. Sabi nila may kapahingahan kapag may insurance. Pero totoo kapatid, ang kapahingahan is not in insurance. Ang kapahingahan is nasa assurance. Anong ibig sabihin ng assurance? Kasiguraduhan. Kasiguraduhan ng yung pinaghihirapan mong ma-attain, yung pinaghihirapan mong maabot. Assurance of yun? Assurance of unconditional love. Assured ka ng Panginoon na kahit kailanman ang pag-ibig ko sa iyo hindi magbabago. Dati sa pwede nang kapahingahan yung kapag ka naintindihan mo. Assurance of Assurance of total forgiveness. Na ikaw ay talagang napatawad na ng Panginoon. Yung ginagawang kasalanan, maaaring ginagawa mo pa at gagawin mo pang kasalanan. Napatawad na lahat ng Panginoon yan. Napatawad na lahat ni Jesus yan. Sapat na ang kanyang dugo bilang kabayaran sa iyong mga kasalanan. Enough and more than enough ang kanyang dugo para sa iyong mga lahat ng kasalanan. That is an assurance. And you can take rest on that assurance. You can take rest on assurance of salvation. That now you have eternal life. Assurance that your name is now written in the book of life. Na kapag dumating ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon at binuksan niya aklat ng buhay na ang tunang pangalan mo nakasulat. That is a rest. Because that is assurance. Assurance na, bakit ka ba assured? Because it no longer depends on you. It does not depend on you. It does not depend on your performance. It depends on His promise sa'yo. At ang pangako ng Diyos ay hindi nababali. Ina-assure ka niya na ikaw ay sa Kanya. At kapag sinabi niya ikaw ay sa Kanya, it doesn't matter kung anong nagawa mo, anong ginagawa mo, sapagkat ang condition is based on His word, not based on your word, not based on your performance. Noong tinanggap mo siya, kahit kailanman, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. That is an assurance. And we can rest on that. At paano mo ba tinanggap yung kapatid? Dahil ba nag-perform ka? Dahil ba mabait ka? Dahil ba may nagawa ka? Dahil ba may naibigay ka? Dahil ba may nasacrifice ka? No! Dahil si Kristo ay nagbigay. Dahil si Kristo ay nagpakahirap. Dahil si Kristo ay nag-sacrifice para sa iyo. Amen. That is a rest out. We can only therefore find rest because of God's grace. Wala na. You can never find rest in religion. Ang relihiyon na nagtuturo sa iyo that in order for you to attain heaven, you need to do this. In order for you to receive God's blessing, you need to do this. At para matanggap mo pagpapala ng Diyos, kailangan gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Yun ang relihiyon. At yun na nagpapapagod sa tao. Yun na nagbibigay sa tao ng bigatin at pasanin. Samantalang ang tunay na Kristyanismo is not about what you do for God, but what God has done for you. Amen. Yan ang buhay ng Kristiyano. Ang pag-meditate at pagtanggap ng ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya may nakaririnig ka na burn out. Napagod na. Sumawa na. Kasi patuloy lang niyang ginagawa. Akala niyang paraan para maabot ang Diyos, pero patuloy siya nagpe-fail. Patuloy na may sumbat sa kanya sapagkat may kautosan na sasabing kulang ka pa. Isipin nyo ba, kayo, alam ko, ganito rin kayo dati. Nangako pa kayo. May pangako pa kayo. Sabi nyo, pagalingin lamang ako ng Diyos. Hindi na talaga ako iinom. Talaga pag ako'y gumaling lamang dito sa aking ulcer, ako hindi na iinom. Ang makalipas ang isang araw, wala na akong nararamdaman. Inom na uli, barit na uli. Kaya ano nangyayari? O hindi binibigyan mo lamang ng karapatan si Satanas na bigyan ka na mas matinding sakit? Kasi sinabi doon, Panginoon, hindi basta pagalingin mo lamang, hindi na inom. So ano ngayon nagsabi sa Satanas? Uminom. Nagsinungaling, may karapatan uli akong. Bigyan ka ng karamdaman. Kaya nga sabi, huwag ka basta mangangako sa harap ng Diyos eh. Huwag kang mangako, huwag mo na ipangako ang gusto mong gawin sa Diyos. Huwag mo na ipangako ang magagawa mo sa Diyos. Ang tanggapin mo lagi at ideklara mo at ipangako mo, Lord, ito. Pangako mo na ako'y pinagaling. Pangako mo na ako'y palalakasin. Yan ang ipangako mo sa Diyos. Yan ang ipangako mo kay Lord. Yan ang ating papel. Yan ang ating testimonya. Ang mga pangako ni Lord sa atin. At hindi ang mga pangako natin sa Diyos. Bakit? Pangako kasi natin sa Diyos, napapako. Pangako, Lord. Ako
lamang ay iahon mo sa problema kong ito. Huwag lamang ako makulong. Ako po'y magbabait na. Magbabait na po ako, Panginoon. Yung pong 10 sa inyong utos, 11 ang tutupadin ko doon. Nagsinungaling na agad. Nangangako pala, nagsinungaling na. Diga, mga kapatid. Kaya, burnout ang mangyayari. Alam mga kapatid, napag-usapan natin ng 10 utos. Di ba pinag-usapan na natin yan na nakakaraan? That the 10 commandments is included in the law and we are no longer under the law. Hindi pa namamatay ang kautusan, pero tayo ang namatay sa kautusan. Wala na tayo sa kautusan. Wala na tayo sa 10 commandments. Tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Napag-aralan na natin doon mga kapatid. So, kung hindi natin kailangan, sasabihin naman iba, abay, kung hindi nyo pala kailangan ang 10 commandments, ay ano mag-guide sa inyong everyday life? Hindi, dapat pag-aralan mo, talagang namnamin pa rin ang 10 utos at sundin. Sapagkat kung wala yan, hindi mo ikaw may gagay ang iyong buhay na tamang buhay pang araw-araw. Sagutin niyo ako mga kapatid, gaano katotoo itong katotohanan ito? Sa bahay ba ninyo? Sa sarili ninyong bahay? Meron ba kayong rule and regulation doon na nagsasabing, huwag dudura sa carpet. Huwag bubutasin ang dingding. Huwag wawasakin ang kisame o bubong. Ano pa? Huwag sisipain ng paa ng silya. Meron ba kayong mga kautusan na gayon? Wala! Bagkus. Bakit it's a foolishness na magkaroon ka ng ganong kautusan? Kasi sa bagkus na dumura ka sa carpet mo, anong gagawin pag madumi? Di ba ikaw mismo, wala naman nagsasabi sa'yo? Buong puso, taos puso, at magalak na pusong lilinisin mo ang sarili mong bahay? Di ba pag nakita mong butas ang dingding mo, anong ginagawa mo? Uwa ka semento, papatsihan mo, mamasilyahan mo, pipintahan mo, aayusin mo pa. Pag natulong kay sami mo o bubong mo, aakit ka pa sa bubong. In spite of the risk, gagawin mo, wala naman nagsasabi sa'yo. Wala naman nag-uutos sa'yo. Pero gusto mong gawin yun. Yung silya, sadya mo bang sisipain o maghahanap ka ng umaalog at iyong aayusin? Aba, di ba mga kapatid, in spite of doing the bad things you are doing out of your will, out of your interest, out of your heart, to do the opposite na good. Ginagawa mo yung magandang opposite nung masama. Wala nang kautusan sa'yo. Para sabing, huwag kang magkalat sa bahay sapagkat ikaw mismo naglilinis. Para kanino yung kautusan na yun? Huwag magkalat sa bahay. Para sa mga hindi taga doon. Para sa mga hindi may-ari ng bahay. Para sa mga dumadayo na walang pakailam doon sa bahay mo. Kung ikukuha natin ang similarity nito sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, gagawin mo ba yun sa kaharian ng Diyos samantalang ikaw mismo, ang gusto mo ay ngayon, ang puso mo ay nasa kaharian ng Diyos? Ang puso mo ay ang lahat ng gusto mo ay lahat ng gusto ng Diyos? Minamahal mo ang bahay mo kasi sarili mong bahay. Kaya ang kautusan ay hindi para sa mga ligtas. Ang kautusan ay para sa mga hindi ligtas. Kaya nga, yung rules mo na yon ay hindi para sa may-ari ng bahay, kundi para sa mga hindi nakatira, hindi sa may-ari ng bahay. Kaya ang kautusan ay para doon sa mga hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Pero ang mga nakabilang na sa kaharian ng Diyos, hindi na niya kailangan ng kautusan. Sapagkat nasa puso na niya ang gumawa ng mga bagay na ikagagalak ng Diyos. Bakit? Mahal mo ang bahay mo? Gumagawa ka ng ayos para sa bahay mo? Ngayon, ano ang laman ng puso mo? Mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang lahat ng tungkol sa Diyos. Mahal mo ang kaharian ng Diyos. Mahal mo ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Mahal mo ang mga anak ng Diyos. Mahal mo ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Mahal mo din ang katawan mo na ngayon ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. O, paano ka gagawa ng sala doon? So, kailangan mo pa ba ng kautusan na, thou shall not kill? Hindi na. Bakit? Kasi nasa puso mo, sa halip na patayin yung tao na yun, gusto mo pang tulungan eh. Di ba? O ako lang. Di ba tayo lahat, mga kapatid, na tumanggap sa Panginoon, na binago na niya, na nananahan na sa atin ang banal na Espiritu, na bago ng nilikha? Di ka, ang gusto mo ay tumulong? Hindi na kailangang sabihin na, huwag sisipain ang humihingi ng tulong sa labas. Huwag papatay, huwag magnanakaw. Hindi mo na kailangan sabihin, huwag magnakaw. Bakit? Kapag ka nakakita ka ng kapatid na nangangailangan taos puso ka, bukal puso ka, nagbibigay
You do not need the commandment, thou shalt not kill. Why? Because you already love and care for one another. Amen. Di ba mga kapatid? So, kaya nga mga kapatid, di ba sa halip na respect the Sabbath, meron ba akong message? Naririnig ba? Okay ba? Naririnig ba, sis? Okay. Sa halip na, di ba, respect, inuutusan ka na mag-respect ng Sabbath, hindi na kailangan sabihin yun. Because you know that God wants you to rest in His finished work. At yun ang pag-aaralan natin ngayon, rest. We find rest. Ang problema kasi mga kapatid, sabi ng iba, ay wala namang problema kung mag-contribute ka ng kaunti doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Masama ba naman yung mag-contribute ka sa ginawa ni Kristo? Mga kapatid, sabi natin, hindi nga wrong ang mag-contribute sa finished work. Pero that is foolishness. That is stupidity yung mag-contribute ka sa finished work. Ang mali ay bigyan mo ng credit yung contribution mo para masabing finish ang finished work. Tama mga kapatid? Example, inibitahan ka ng kaibigan mo. Kumakain kayo ngayon sa Eat All You Can. Sa ano nga kayo kainan ng mga Eat All You Can? Sige. O yan, alam niyo pala? Sa Vikings, sumakain ka ngayon. Bayad na yun ha. Pagpasok mo, bayad na. Ay tapos, natapos na ang pagkain, natapos na yung kainan ninyo. Pauwi ka ngayon, nakakita ka ngayon na magkikendy. O ice cream sa daan, tinreat mo ngayon yung kaibigan mo. Tapos ang pamalita mo, ikaw ang nagpakain doon sa kaibigan mo. Samantalang nagbigay ka man ng candy o hindi, tapos na, nabayada na, nakakain ka na, na-treat ka na. Pero ngayon, akala mo sa sarili mo dahil nabigyan mo yung kaibigan mo ng candy na sadya naman nagbayad sa'yo, ikaw ngayon na nag-treat, yun ang akala mo sa sarili mo. That is stupidity. Ganun ang ginagawa ng iba. Tapos na. Pinakain ka na ng Panginoon, ibinigay na sa'yo lahat, and yet pagkatapos sa lahat, nagko-contribute ka, tapos sasabihin mo, ay kung hindi ako nag-contribute, talagang hindi tunay na finish Di ka mga kapatid. So, you don't make, what is my point in making that statement? My point is, you don't make yourself holy by fulfilling the Ten Commandments. Hindi mo ginagawa ang banal ng sarili mo sapagkat kung nasusunod mo man ang 10 kautusan, which is you cannot do, hindi naman. It is always by the blood of Christ that you are made holy, and it is yung ginawa mong pagsunod sa 10 utos, kahit pa 11 utos ang nasunod mo, is nothing. Sabihin nyo, nothing. In comparison to what Christ has shed, has paid for you. That is nothing. Pag sinabi natin, walang katulad ang biyaya ng Diyos. So, believers are free from the Ten Commandments. Hindi ka ngayon maka-amen. Amen. So, sabi naman iba, extreme na yan Extreme ng pagtuturo ninyo. Isipin nyo, sabi nyo, hindi na ang mananampalataya nasa ilalim sa pangkautusan. Sabi ng iba, I agree that the Holy Spirit doesn't want us to live under the whole book of Leviticus. Sabi niya, pwede, naniniwala ako doon sa mga ceremonial law and social law, ay wala na tayo doon. Pero sa Ten Commandments, nandun pa rin tayo. Panoorin niyo yung mga previous messages ni Pastor, napakaliwanag na pagkaka-explain doon. Pero upang magkaroon ulit tayo ng additional tool, instrument, weapon against that false doctrine or false thinking, meron pa tayo masasabing iba. Answer me this, ano ang pang 4th commandment? Number 1, thou shalt have no other God before me. Number 2, thou shalt not make any graven images or idol. Napatawad naman sa mga kapatid ko Katoliko na inalis sa kanilang 10 kautusan. And number 3, thou shalt not use the name of God in vain. Pero ang number 4, ano sabi dun? Number 4, thou shalt remember the Sabbath. Yun ang number 4. Thou shalt remember the Sabbath. Ngayon mga kapatid, kung ikaw ay sinasabi mong kailangang sundin ang 10 utos, do you really obey the 4th commandment? Ang sasabihin nyo, yun naman nung pa, hindi na mga kasama. Ito ibig sabihin lang, okay na sa'yo ang 9. Okay na sa'yo ang 9 commandment, mga kapatid. At kung nasusunod mo man ang 4th commandment na yon, sasabihin mo ako naman paglinggoy nag-church. That is a wrong interpretation of this command.
That is a wrong interpretation of this commandment. Basahin natin sa Exodus chapter 20 verse 8 to 10. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. O wag kayo ka magtatrabaho. Pag sinabing any work, walang maglalaba. Tika muna, ang Sabat na pinag-uusapan dito is not the Sunday. Ang pinag-uusapan dito is sunset on Friday and sunset on Saturday. Yung sunset ng Friday hanggang sunset ng Saturday. Ibig sabihin, from sunset ng Friday, bawal na mag-email, bawal na mag-respond sa mga trabaho sa opisina, bawal mamalengke pag Sabado, bawal maglinis ng iniputan ng ibon sa pasamano. Bawal magpagpag ng kama. O yun na, wala kang gagawin. 6 days you shall do all your labor. But on the 7th day, on it you shall not do any work. Neither your son or your daughter. O, ay samantala ikaw pag nasa bahay, sinong hindi kumain, hindi nagligpit. Ligpitin mo na, abay, bawal. O pati mga anak ninyo, bawal magtrabaho. Tapos ano pa, your son, your male or female servant, ano kayo? Ay sa inyo yung may mga katulong sa bahay, kasambahay. O nag-uutos lang, nakaluto ka, inday. Hindi ka pwede mag-utos. Kasi bawal. Bawal magtrabaho. Abay, kasama mong nakahiga sa kama ang iyong katulong at nakatingin kay sa kisame. Ay sasabihin mong you are now obeying the Sabbath, remembering the Sabbath. Ang layo kaya na commandment na ito. Ay, ito pa, matindi. Your animals. Ay, may aso ka na nagkakaykay ng kanyang, abay, sasawayin mo. Abay, sasawayin mo ang aso ko to. Ano pa? Itong matindi. Any foreigner residing in your town. Abay, may taga-SM na borders ka. Ay, hindi mo pwedeng palabasin ng bahay. Magtatrabaho yan. Abay, kasama mo nakahiga yan sa bahay. At nakatingala kayo sa kisame. Wala kayong gagawin. Tama ba? Yan ba yung nagagawa natin? Hindi. Kaya huwag sasabihin na you are obeying the 10 Commandments. If it's not the 10, it's not the 10. It's not complete. It is not okay. It's not perfect. You can obey 9, but if you miss 1, you cannot. Hindi mo pwedeng, huwag mo pagmamayabang na dahil ikaw ay tumutupad sa 10 Commandments. Sige, pagpalagay natin, meron mga sabadista na talagang ginagawa yan? Oo. O palagay natin meron. O sige, the point is, mga kapatid, pinalaya ka na ni Kristo sa hirap na yan. Gusto mo pang bumalik sa preso? Kaya ka nga pinalaya ng Panginoon. Kaya nga sabi, take rest. Ay hindi rest. Ang nangyaring take rest, ay hindi na rest pressure na, stress, slave. Muli kang binihag, gusto mong makapaglaro, gusto mong mag-diving man lang, pag Sabado naman. Kasi wala off na sa opisina. O gusto mo mag-work pag Sabado kasi yun yung kaunti ang tao sa opisina. You cannot do it. Now you are slave. So instead of the point na sinasabi ng Sabbath na take rest, ay nawala. Nawala ang objective. Nawala yung pinaka-essence. Nawala yung pinaka-spirito doon. So, yung Sabbath na ibinigay ni Moses para sa mga Israelita, na sinama sa law is to remind yung mga Israelita that God rested after the creation of the world. Para i-remind lang itong mga tao na pagkatapos ilikha ng Panginoon, He see all His creation perfect, He rested. And that is the point. The 7th day, He finished His work, and on the 7th day, He rested from all His work. So He finished His work, He commanded His people to rest. Bakit? Because all of this law is just a shadow of the finished work of Jesus. Ito'y anino lamang ng ginawa ni Kristo when He commanded His people to rest. This is a shadow that now we, God's people, can truly take a rest. Because Jesus has also finished His work. Amen. This is only a shadow of the greater rest. Yung rest nila is Sunday. Yung rest natin is every moment, every single, forever. Amen. Kaya nga po, ang sabi doon sa Hebrew chapter 4, verse 9 to 11, there remains then a Sabbath rest for the people of God. Hindi sinabing one day rest.
For anyone who enters God's rest also rest from their work. It's not just one day. Rest from their work, just as God did from His. Let us therefore, ito ang command sa atin, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following the example of disobedience. Bago lahat, mga kapatid, sabihin niyo muna, hawakan niyo dibdib niyo, sabihin niyo ito sa sarili niyo. Sabihin niyo, I have a wiser tool than common sense. I have spiritual sense. Kailangan natin mga kapatid yan, yung spiritual sense. Hindi lahat ng bagay, common sense. Kahit sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, hindi natin yung common sense lang ang gagamitin mo, kulang yun eh. Kailangan mo spiritual sense. At alam naman natin, nananahan sa atin ang espiritu, pwede tayo lumapit doon para magpaturo, magpag-guide. Ano ba yung mensahe ito? Ano ba yung sinasabi ng mensahe ito? Ibig ko sabihin itong rest na ito, talaga tayo ay wala nang gagawin, kundi nakatingala na lamang. Yung bang ibig sabihin doon? Na yung uupo ka na lamang at hapon at wala ka nang gagawin, huwag naman pilosopo. Kumbaga, kailangan mo ng spiritual sense to understand this thing. Kahit may works ka sa SM, as a sales lady, di ba ang SM hanggang linggo, hindi ka na lang papasok at uupo ka na lang sa harap ng TV? Ano sagot? Yes and no. Yes in the sense that is exactly our spiritual posture. Spiritual, sa espiritu, that is our posture. Tayo ay nakaupo na lamang, nakatabi ni Kristo. We are seated with Christ in the heavenly. Amen? In spirit, and we are relaxing with God. Ang ganda nga kanta kanina eh. Sabi nung sa feeling mo ay yung mag-i-enjoy ako na wala. What? Yun. Hindi ko parang narinig. Yun, basta yun, sa presensya mo, naandun yung, ibig sabihin, sa presensya mo doon, sa feeling mo, naandun yung enjoyment. Naandun yung kaaliwan sa presensya mo. So, we are relaxing with God. Sinasavor natin yung mga finished work of Christ, yung finished work of Christ. Sapagkat lahat ng kailangan, na bagay na kailangan gawin sa Espiritu is already finished, done by Christ. So now, wala nang pressure sa atin. Wala nang pressure para maghabulan ka para kayo maligtas. No more pressure para ang Diyos ay maaliw sa iyo. No more pressure para ikaw ay makaupo sa kanan ni Kristo. Nothing else to do with regards to your secure place in the kingdom of heaven. With regards to your place in the kingdom of heaven, there is nothing else more to do. With regards to your secure place in the kingdom of heaven, wala ka nang kailangang gawin. Umupo ka na lang. Amen? Hallelujah. But in the physical, ang sagot siyempre is no. Because you have obligation and you have responsibility. Diba? Nasa mundo ka, may obligasyon ka. May responsibilidad ka pa kasi nasa mundo ka pa. But in the spirit, you are seated with Christ, there is nothing more to do. Kaya nga, gustong-gusto tayong bigyan ng Panginoon ng kapahingahan Kaya nga sabi niya dun sa Matthew chapter 11, verse 20 to 29, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nung pag narinig natin, come to me, all you are weary and burden, I will give you rest. Akala natin pag yung ikaw lang, pag marami kang problema, pag ikaw ay walang pambayad sa utang, narito na mga utang, hindi mo na maintindihan, come to me, doon ka nang pupunta. No, ang main number 1 dito is yung inyong pagpapagal sa Espiritu. Yun yung pagpipilit na kayo ay maging pleasing sa Lord. Yung inyong pagrereliyon. Nakakapagod kaya pagrereliyon. Yun ang unang sinasabi ni Lord, huwag ka na magpagal. Ikaw na pagod na. Kita ko ang pagod mo. Come to me. Come to me. And you will have rest. Yun ang invitation ni Lord. Ano ba kasi ang nagpapahirap sa mga Hudyo hanggang ngayon? Respectfully speaking sa anumang relihiyon, this is a good news. It's not an attack, it's not an offense, but this is a good news for you. A good news for you that you can now stop whatever you're doing and just go to Christ.
Kahit nga hindi Hudyo lahat na ng relihiyon Kay Muslim, kay Hindu, pati na nga yung mga mukhang Kristiyanong relihiyon pero parang Kristiyano lang. May Kristo sa kanilang pananampalataya, pero parang Kristo lang. Hindi talagang tunay na tinapos na gawa. Anong ibig ko sabihin doon? Yung ayon sa kanilang gawa, ang kanilang kaligtasan, stress sila Sabihin ko na, mga Jehovah's Witness, no offense kung ikaw man ay Jehovah, this is a good news for you. Yung kung maglakad ka maghapon dyan, nakaputi ka, nakakapagod yun. Sa halip na ikaw ay nagpapahinga sa bahay, nag-i-enjoy ng ginawa sa iyo ni Lord, ang ginagawa mo, naglalakad ka. And you are forced to learn language. Kung tatagalog, magbibisaya ka. Samantalang doon sa bayan mo, ganda-ganda ng pwesto mo, di ba? You are stressed and pressured. Yung mga kapatid natin, Seventh-day Adventist, nagre-resign sa trabaho. Bakit? Kasi may schedule ng Sabado. Stress! Bawal kumain ng binislad na tambakol, nagbibislad ba ito? Bawal ng pusit. Bawal ng alimasag. Stress ka! Bawal ng hipon. Stress ka! Ang matindi, may mga kapatid tayo sa Katoliko na lahat na ginawa. Stress kayo. Kaya ang pagsunod nyo dito ay hindi naman pwedeng isang araw na ito, hindi na ako kumain, so very good na ako. No! You have to continue that. Araw-araw, hanggang sa mamatay. Hindi ba nakakapagod? Hindi ba nakaka-stress? Pagkatapos isang araw na hindi mo nagawa, meron ng condemnation sa'yo. At kahit naman tayong mga Kristiyano na nabubuhay pa rin sa mixture, di ba stress tayo dati? Pag sinabi ni pastor na hindi ka na nahiya dahil wala ka dito nung linggo, ano ngayon? Di ka stress, nakaka-stress yung salitang yun. Galit na sa'yo si Lord, babawin yun ng pagpapala sa'yo dahil hindi ka nagbigay. Dahil ang binigay mo yung maliit lang ang pagpapala mo. Ganun ba yun? Stress ka dun. Sa halip na itong naibo mo, konti, gusto ko rin naman makabili ng motorsiklo. Ay, ang sabi Lord, kung hindi ko ibibigay ito, hindi ako mapagpapala, ibibigay ko na lang ito sa nangungutang. Hindi kayo nakaka-stress yun. Pinag-ipunan mo, tapos ipinano mo sa mga utang, hindi ka pa binabayadan. So yun ang sabi ni Lord. Kayo na na-stress, kayo na napapagod. Kasi ang pagre-reliyon ay hindi isang araw lang. You have to fulfill it for your entire life. At kapag ka isang araw, isang oras na hindi mo na-fulfill it, yung pagsunod mo ng 40 years is nothing. Pagdating sa harap ng accusation, condemnation, because of the law, nang sasabing kulang ka, baksa ka pa rin. 99% na nasunod mo, malapit ka nang mamatay. Isang oras na lang, mamamatay ka na, magsinungaling ka, dahil nabubuhay ka sa kautusan. Anong ginawa mo, nagkasala ka? Ay, hindi pa pwedeng tanggapin ng Diyos ang makasalanan. Kasi ang pag-iisip mo, ang pagtanggap lamang sa iyo ng Diyos ay dahil nasunod mo ang lahat ng ito. Ay baksa ka, stress ka. Samantalang ang biyaya, mga kapatid, wala ka na sa kautusan. Ang kasalanan mo ay pinatawad na, assured na ang kaligtasan mo, sapagkat lahat ng yan ginawa ni Kristo para sa iyo. That is rest. What a rest! Nakakapahinga ka, mga kapatid. Nakakapahinga ka. Kaya nga, ang message of grace, there is no more pleasing, no more effort, no more pressure, no more stress, because Christ is carried for you all the stress na dapat daanan mo. Si Jesus na ang na-stress para sa iyo. Kaya ang invitation ni Christ ay kung pagod ka na sa pagre-relihiyon mo, anong invitation niya? Come to me, and I will give you rest. Sinabi ba niya, come to me, but first, ayusin mo muna ang buhay mo. Come to me, but first, magpakabait ka muna. Come to me, and you maintain this, or else, I'll drive you out. Hindi. Come to me, and I will give you rest. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po, Lord. So ngayon, what is that rest? That rest is yung no work. Yun ang meaning rest, no work. Sa Greek lexicon, ang Greek lexicon yan, katapausis. Sa Tagalog, katapusan. Katapusan na lahat ng hirap mo Yan ang meaning ng katapusin. Katapusis. Katapusis. Tapusis.
katapusan pa rin si Kristo. Yun eh. Wala ka nang gagawin eh. Finish work yung katapusan. Pag in-English mo, finish work eh. Katapusis. So, merong mga tinignan ako ng mga, saan ito ginamit? Itong mga word na ito. Sabi doon sa isa is yung putting to rest. At yung putting to rest ay, ang sabi doon is, like calming of the wind. Calming of the wind. Ang ganda naman ng pagkakadefine ng rest. Calming of the wind. Yung hangin na magulo sa buhay mo. Yung lahat ng gumugulong hangin sa buhay mo na nagwawasak ng mga gamit mo, gumugulo ng buhok mo, nagpapalipat ng wig mo, sumisira ng lahat ng ano sa buhay mo, ay pinahupa. Pinahupa na. Kaya batid, lahat ng magulong hangin sa buhay mo, humupa na. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. As isa pa din dito yung resting place. A resting place. May metaphor siya, yung metaphor, likeness or symbolical. A heavenly blessedness in which God dwells, of which He has promised to make persevering believers in Christ partakers after the toils and trials of life on earth are ended. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay nasa kalangitan na. Ang rest ay pangako ng kalangitan. Ang rest ay ang kalangitang ipinangako sa iyo. Ibig sabihin, salvation. Ang rest na tinatawag dito ni Jesus Christ is your salvation. Come to me, those who are tired and weary, and I will save you. Ikaw ay iniligtas na kapag lumapit ka sa Panginoon, you have been saved. Amen. You are in the kingdom of God. Kaya, andun na tayo ngayon. Nakalapit na tayo kay Jesus, di ba? Gusto mo lumapit sa Panginoon, mamaya, yayayain kita sa isang panalangin na paglapit sa Kanya. Because that will give you total rest. Before you rest in peace. Meron ka ng rest ngayon pala. So it is an spiritual rest. Sabi ng Hebrew chapter 4, verse 2, the good news proclaimed to us. Ano? For we have had the good news proclaimed to us just as they did. So, therefore, we should rest. Yung good news na ipinangaral sa Kanya, yun yung good news na nagbibigay ng rest. Kaya ito ay good news, sapagkat itong news na ito ay nagbibigay sa iyo ng rest. Meron bang good news na pagkatapos mo makinig, kailangan palang magtrabaho tayo? Kailangan palang ganun din ba? O otherwise, kulang pa pala ang ating pagpapagal at hindi pa tayo karapat-dapat sa langit. Hindi, that is not a good news. Pero ang good news ay sinasabi, good news. Come to me, you are tired, and I will give you rest. That is the good news. So, and what is the good news? It is the gospel of grace. Ang biyaya ng Diyos. Na paulit-ulit natin sinasabi, ano ang biyaya ng Diyos, hindi ka karapat-dapat, wala kang nagawa, and yet tumatanggap ka dahil ang Diyos ay mapagpala. Simple as that. Hindi ka karapat-dapat sa kaligtasan, pero tumatanggap ka ng kaligtasan because this is a gift for you out of the goodness of God's grace because He paid your debt. That is the good news. That is God's grace. And you do not have to repay it. You do not have to maintain it. You do not have balikan o yun na nga, palitan. Kundi tanggapin mo na lamang. That is God's grace. And the gospel message, the good news message, the grace message brings rest. And we can only find rest under grace. Mga kapatid. So, mga kapatid, bakit ba we can only find grace, find rest under grace? Tanong ko kayo, at i-remind ko kayo mga kapatid, there is only one official act and document na ginawa si Kristo. Isang official act and nag-sign ng document ang ginawa ni Kristo, and that is to adopt you in His family. Isa lamang ang dokumentong ito. Hindi na uli gumawa ng dokumento si Jesus para magkaroon ng an adoption paper. There is only one adoption paper. And pagkatapos doon si Kristo, wala nang pinirmahang iba pang kontrata. Wala nang ginawa pang ibang transaksyon na upo na siya. Ako kanyo mga kapatid, anong ginawa ng Kristo? Adoption paper. Inadopt ka ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at pagpirma sa pamamagitan ng kanyang dugo. You are now adopted. At nung nag-agree ka, you are now adopted into His family. Wala nang an-adoption letter.
Wala nang if you do not fit into this family, you will be handed an adoption letter. Ano yung an adoption? The opposite of adoption. Kabaligtaran ng pag-ampon. Nakuha niyo mga kapatid. Walang ibang ginawa si Kristo kundi umampun sa iyo. Wala na, nagpahinga na siya, kaya nga naupo na siya. So kung gano'n ang ginawa ni Kristo, wala nang paraan para ikaw ay ma-adopt sa family. Wala nang chance para ikaw ay muling matanggal sa pamilya ng Diyos. Wala nang paraan upang ikaw ay ma-reject sa kaharian ng langit. Bakit? Sapagkat there is only one document, official door that Jesus made. Opening up a door from you, for you para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Siya ang nagdala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Walang pinto na exit. There is only one door, entrance. Jesus Christ, one way. Jesus is the way, the truth, and the life. There's only one way. Wala na. And there is no more document or exit sign that says, there is now the exit sign. You can also get out from the kingdom of God. Di ba rest na yon? Di ba assurance of salvation yun, mga kapatid? You are now in the kingdom of God. Sorry kapatid, hindi ka na makakalabas. Hindi ka na pero pag binabihan ako, that's a good message. Kapatid, hindi ka na makakalabas sa kaharian ng Diyos. Amen. Ay, yung iba natatakot, baka ako'y matanggal sa kaharian ng Diyos. Sinabi nga lang, wala nang paraan para ikaw ay makalabas pa sa kaharian ng Diyos. Nasa Kanya ka na. From darkness into light. There is no Bible verse that says from light to darkness. There's only one verse in the Bible that says, from darkness you have been transferred. Palakpakan natin ang Panginoon. You have been transferred from darkness into the kingdom of light. From bondage of Satan, you have been set free to become the follower of Christ. The children of God. From children of Satan, you are now the children of God. Official document ni Christ. Kaya nga ang author of Hebrew, sinasabihan ng mga Hudyo, yung Hebrew author, he warned the Hebrew people not to be like their forefathers who wandered on the desert for 40 years. Bakit? Because they refused to believe and enter the promised land. Sipin mo, nakalaya ka na sa Ehipto, pero after na makalaya ka sa bondage ng Ehipto, hindi mo naman ma-enjoy yung promised land. Kasi nandun ka. Nakalaya ka na. Pero hindi ka pa rin mag-enjoy ng rest. Kasi hindi ka maniwala. Yun ang tragedy. Tragedy ng mga maraming Kristiyano. Pinalaya na ni Kristo pero hindi totally ma-enjoy ang kalayaang bigay ng Panginoon. Ay bumabalik pa sa pagkakabihag. Ayaw kasi maniwala sa total forgiveness and total grace of God. Hindi nila kasi matanggap. Amen. Kaya ang command sa atin is to make every effort to enter that rest. Mag-effort ka. Kaya one thing, he said to fear. One thing, Hebrew said to fear of not entering his rest. And the only labor he commanded is labor to enter his rest. O di may labor pa rin. Ganito kapatid yan. The message of grace is the message of rest. So if you believe, you enjoy his rest. If you resist, sabi mo, hindi, dapat marami ka pa rin gawin. You continue to pursue goals by your own effort, that will keep you stressed. Failure, and just like the Israelites, almost, nakaligtas na, but not quite, hindi pa rin makapasok. Pero sa atin, available na sa ating kapatid. Kaya grace all the way. Trusting God's grace all the way. Kaya nga, ang ibig sabihin ko, kailangan magawa tayo ng decision. Do you believe Jesus has the authority and power to save you? Yes. How much confidence will you place on His cross? All confidence. How forgiven do you believe you really are? Totally forgiven. How much confidence will you place on His resurrection? Total confidence. How secure is this new life you possess? Secure na secure. Cannot be taken away from me. Yan ang mga tanong na dapat kinoconfront ng bawat sa atin. At yung answer dito will determine our spiritual relaxation with Jesus Christ. Yes, you are agreeing with Jesus that His work is finished, you will find rest. Amen? Kaya ang picture of rest is that
We are now seated with Christ eh. Kaya yung seating, nandun sa cover ng ating upuan eh. Seated is a posture of rest. Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. So, mga kapatid, the hardest thing to possess, ang pinakamahirap na bagay sa mundo na makuha, ang pinakamabagay, hindi sa mundo, sa buong universe, at sa buong buhay mo, ang pinakamahirap na bagay na makuha sa sarili mong lakas, di ba is yung eternal life? Tama? Kasi hindi mo nga makukuha yun eh. Pero this is already been taken care already. Pero okay na sa'yo. So you can now rest. And what more areas in your life ang hindi ka pwede mag-rest? Ay wala na. Kasi yung pinakamahirap, nasa iyo na. Yung pinakamahalaga, nasa iyo na. Kaya wala nang area sa mundong ito na pwede kang hindi mag-take rest at mag-ibigay kay Lord yung tiwala. Kung save na siya, kung save ka na, palagay mo mga kapatid, namatay si Kristo, nabuhay para sa iyo, namatay at nabuhay sa iyo para ikaw ay mamroblema na sa pambayad sa bahay mo. Hindi, mga kapatid. Kaya Jesus purchased for us healing. Sa palagay mo siya, nagpakasugat para ikaw ay lumakad ng may sakit at karamdaman, mga kapatid. He purchased for us healing, so we should walk in healing. He purchased for us prosperity. Binili niya ang karangyaan para sa iyo. He who was rich became poor so that you might become rich. He purchased for us prosperity. We should walk in prosperity. He purchased for us joy. We should walk in joy. He purchased for us peace. We should walk in peace. So if you can believe, mga kapatid, that your sin has been forgiven, naniniwala ka ba ng kasalanan mo yung pinatawad? Nakita mo ba? Nakita mo? Hindi. You can also believe that your sickness has been healed. Tama? Tama lang, kapatid? Now, if you can believe na pinagaling ni Lord ang karamdaman mo, you can also believe na pinatawad ni Lord ang kasalanan mo, lahat ng kasalanan mo habang panahon. Di nga, mga kapatid, if you can believe na pinagaling ang karamdaman mo, you can also believe that your sin has been forgiven, totally forgiven, once and for all. Amen? It goes hand in hand. So when God rested, it is because there is nothing else to do. Kaya nagpahinga ang Panginoon. In the same way, we are to enter His rest because Jesus has finished everything else. There is need that needs to be done. It was complete. It is complete. It is finished. So ang tanong dito, how do you labor to enter His rest? Yan ang anak kong gustong-gusto niya, itanong pa kanina pa eh. Paano ka magle-labor to enter that rest? Labor to enter that rest. Sabi nga kanina, make every effort to enter His rest. Ito ba, isa example lang. When you are worried, what should you do? Make effort not to worry. Mahirap pa rin. Kasi ang our normal reaction kasi is to worry. Normal lang naman yan eh. Lalo na ako, pagka nakarinig ako ng masamang balita, hindi pa nga, tinatawag pa nga lang ako ng anak ko na pasigaw, Daddy! Kabog na agad ako eh. Nag-worry na agad ako. Hindi ko pa alam kung ano yung balita eh. Kasi sa dami ng barako na nainom ko. Nakakakabog ng dibdib. Inom kasi nang inom ng kaping barako. Pero normal lang sa atin minsan na mag-worry. At normal sa tao yung nag-worry bigla. Pero ang kaibahan natin ngayon, mga kapatid, hanggang doon lang tayo, hanggang 2-3 minuto, 1 oras. Pero hindi yung habang panahon mo nang wino-worry. Kapag ka nag-meditate ka na, kapag ka narinig mo na, naalala mo na ang ginawa sa iyo ni Kristo, naalala mo na mga binigay sa iyo ni Kristo, naalala mo na mga pangako sa iyo ni Kristo, nagre-relax ka na. Na-turn over mo na sa Kanya. That is our difference. Kaya yung effort natin is now to not to worry. Pag-aaralan natin yan. So, ganito yung sabihin, mga kapatid. Sa palagay ko, si Lord ay hindi namatay, nagpakahirap, bumaba sa impyerno, after 3 days, umakyat uli sa langit na buhay, inadapt ako bilang anak.
bilang daughter, pinangakuan ako ng everything in heaven. Tapos, mamamatay lang sa COVID. Parang napaka-illogical, mga kapatid. Ang hirap ng ginawa ni Kristo para sa'yo. Wala ka pang nagagawa para sa kaharian ng Diyos. Wala ka pang, hindi mo pa na-enjoy yung mga ginawa niya sa'yo eh. Matatakot ka, mamatay ka ng COVID. Kung ikaw siguro 95, 99, 100, iba-iba na. Baka yung COVID ay time na talaga. Parang paraan na lamang para umuwi ka. Pero yung ikaw kapatid na fresh, huwag mong iisipin yung mga bagay na ganoon. Huwag mo isipin yung, ako'y niligtas ng Panginoon sa dating napakadaming problema, tapos naglalakad ako sa dilim na ito, ako'y masasaksak lang ng adik. Hindi. Parang yung tatatandaan ko yung taga-amin, handaan, piyesta. Ang handa ay alimasag, ang daming kinain ng alimasag, ang kolesterol, ang kapal. Habang kumakain, tumba. Nasaksak ng adik. Walang relasyon sa kamatayan. Wala relasyon sa mensahe. Pumasok lang sa aking isip. Ganun na sinasabi ko sa atin mga kapatid eh. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo eh. Meron ka na naisip na masama eh. Doon ka na nagdidwell eh. Tingnan mo, napakagandang plan sa'yo ni Lord. Huwag kang basta ma-distract ng mga pangyayari sa buhay. Do not lose your focus and sight to the plan of God for you. Hindi ako namatay para sa'yo. Sabi, hindi man ako namatay sa'yo para ganyan lang ang maging buhay mo sa mundong to. You are made to reign with Christ. You are to walk as a son of the King. You are to trample the enemy under your foot. Yun ang lagi natin tatandaan. God has a great plan for me. Ba't ako madidepress, mawaworry, matatakot? At dahil sa takot ko, ay makikipagkarera sa problema ng mundo. Para masolve ko yung mga problema ko, I just need to come to Christ, Lord. Amen? So, meron akong trivial na story sa inyo. Ang Kristiyano daw is dapat katulad ng tortoise. Ano tortoise? Yung malaking turtle, yung malaking likod. Ang turtle kasi sa tubig. Turtle. Sa tubig yon. Pero ang tortoise sa lupa. Kita nyo, kaibahan nyo, ang paa niya ay bilog. Hindi, pawikan yung pakpak ang paa eh. Yun nasa dagat. Turtle yon. Pero yung nasa lupa, tortoise. Ang lakad nun ganun. Paras chiquito. Sure, mabagal lang ang lakad niya, sigurado siya. Pero ang buhay niya, 50 to 100 years. In comparison sa lion, 10 to 15 years lang ang buhay ng lion. Bakit? Kasi ang lion laging stress. Ang tortoise, relax. Chiquito talaga eh, no? Tapos, pagka ang tortoise ay naka-encounter ng kaaway, ng attempt sa kanyang buhay, anong gagawin yan? Magre-retreat yan. Re-retreat lang yan. Papasok sa lobby ng bahay niya. Bubuksan niya ng kanyang internet. Makikinig ng message ng abundant life. Joke lang yan. Then gagawin yan, papasok na sa loob. Tapos, bubuksan niya malit ng Bible. Mag-pray yan. Kita nyo yung rasyon ng tortoise. Pagka nakaganyan, may kalaban, pipikit yan, papasok. Nakapikit sa loob. Tapos, kukuha yung kamay. Ano ginagawa sa loob? Nagpe-pray yun. Ay, ano ang leon? Ang leon, ganito. Nakaganyan yan. Pagka merong narinig na konting, minaamoy na konti. Tapos pagka yung maliit na leon, dumikit dito, lalo na yung mga lalaki. Parang ibang Kristiyano dito, ganun eh. Konting kalabit. Tapos bago matulog yan sa gabi, iyak na, ungol niya, pinakikita niya yung kanyang pagiging parang mga Kristiyano talaga dito yun eh. Gabi na eh. At pag may kalaban talagang offensive talaga, offensive. Hindi mo pwedeng nagre-retreat yan, offensive yan. Talagang a-attack yan. Kahit nga malayo ka, pag nakita ka, mukhang
threatening ka, atakihin ka eh. Parang Kristiyano talaga yun. Pag nakita niya threatening ka, atakihin ka. Kaya nga siya stressed. Stress siya kaya ang buhay niya is 10 to 15 years lang. Samantala, ang tortoise, relax. Relax. Then, pag may problema, ano ginagawa ng tortoise? Nagpe-pray. Yun ang tortoise. Kaya tayo dapat ganun. Sasabihin nyo naman, Pastor James, dapat din naman minsan maging leon tayo. Dapat naman maging offensive din tayo minsan. Huwag na kayong mabahala sapagkat meron tayong Lion of Judah. Si Jesus Christ. Siya ang bahala doon. Dapat naman, sabi niya di ba, King of the Jungle yan? Ay dapat naman mag-aasal King of the Jungle din tayo because we are to inherit the world. Yes! Pero huwag ka mag-alala, hindi lamang King of the Jungle meron tayo, King of Kings pa. Amen. Oh, King of Kings ang atin, si Jesus Christ. Kaya kung ikaw natithreaten, you are tempted to become a lion, huwag kang matempt. Hayaan mo na si Jesus. That's why your role is to become the tortoise. Rest. Let the lion be the lion. Jesus. Let the king be the king. Let the king worry about his dominion. Let the king worry about his citizen. Let the king worry about his subject. Pero ikaw, let just relax in the presence of the king. Hallelujah. Amen. Kaya nga ang sabi doon ang sabi doon kung ikaw ay tortoise, di wala ka ng concern. Wala ka ng concern sa mundo, wala ka ng wino-worry, wala ka ng kineker, you are careless. Hindi. Ang sabi doon kasi, let us go to Him, pass it to Him. Yung cares mo, hindi sinabi huwag ka mag-care, hindi sinabi huwag ka mag-worry. Yung cares mo, yung concern mo, ipasa mo sa Kanya. Amen. Yun ang concern. Kaya nga sa 1 Peter chapter 5, verse 7, itong sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Just throw it to Him. Let Him carry your burden. Sabi doon, Jesus, cast all your cares on Him because He cares for you. At pag sinabing all, there is nothing that should be left in us. Kasi all yun. Yung worry mo sa unang-una, yung spiritual worry mo, wala na, di ba? Wala tayong spiritual worry. Bakit? Saved tayo Wala na tayong spiritual worry. Hindi ka natatakot bukas. Kaya kung ligtas pa, hindi na. Kaya iiwanan ng Diyos, hindi na. Wala ka ng worry. Ano pang pwede mo maging worry? Yung financial. Yan, worry ng marami. Ang sabi nga ng Panginoon, become poor for you Sabi niya, He will never leave you nor forsake you pagdating sa pera Why worry? Ano is emotional? Physical muna, physical. Di by His wounds we are healed. No worry. At kung hindi man tayo gumaling, baby, it's our time to go home na. No worry. Ano pa? Ang ibang wino-worry, social. Paano ngayon ang presidente, ganito, tataas na naman ang gasolina. Hindi dahil kay presidente, dahil tumaas ang gasolina, dahil sa Ukraine war yun. No worry pa rin kahit tumaas ang gasolina, kahit pa mag 1,000 yan. Palagi ba nyo mamamatay na kayo pagka nag 1,000 ang presyo ng gasolina? Ang Panginoon na nga ako, pagka yan lang nagwo-worry kayo, napakahinang Diyos naman ito. Atas-tasa sabi nila, makabalik na nga sa mundo. Para yung mga daanan ninyo lubak-lubak, gawin ko ng ginto. Why worry? Ano pa? Yung mga relasyon ninyo. Nako. It's just too much, too many things to... Example na lang. Yung burden kasi, it can be described in many ways Halimbawa, a burden could be something that can cause you lots of worry. Lots of worry, because you worry, you need hard work. Kaya ka naman nag-hard work because you worry. Tama? For example, paano ka magpapadala ng anak mo sa school? Ngayon, pasukan na naman. Face to face na. Pero ikaw ay single parent. Naghiwalay kayo mag-asawa. Wala ka ngayon pagkakaroon ng trabaho. Di ba, stress ka? Kaya naman ikaw ay tatrabaho, bigla nagsarado yung kumpanya pinagtatrabahuhan. Wala ka ng pagkukunan ng support, financial and moral. Simula mo tatanungin ng sarili mo, how am I going to make this work? Paano ko pag-aariin ito? Ano yung mangyayari sa'yo? Worry and stress.
At ang sabi ni Lord, yung worry, stress mo, ibato mo lahat kay Lord. Yung concern mo, ibato mo lahat kay Lord. Let God handle the situation, which you will see the miracle. If you let God handle the situation. Alam mo, napakalawak na topic nito at napakasarap himay-himay ng topic na ito eh. Kaya ang message natin hanggang hapon na eh. Kasi napakaganda nitong message na ito, yung casting our cares. Yung casting our cares to God. Ano pa yung burden ng heavy load na maluluka ka na ako. Hindi ka na makatulog, hindi ka makakain. Yung may sakit na tao, yung mahal mo sa buhay, o ikaw man ang may sakit, na incurable, narinig mong mga incurable na sakit, meron kang diagnosis na kidney cancer, o kaya yung loved ones mo, may sakit, hindi mo matiis. Isa sa pinakamahirap, mag-alaga ng may sakit. At kung yung inaalaga mo may sakit ay mahal mo, napakahirap. Napakahirap mag-alaga ng may sakit. Kaya, but the Lord would not want us to carry that load. Yun ang ayaw ni Lord eh. Yung ikaw ang magdadala naman. Ayaw ni Lord na magbitbit ka niyan. Ayaw ni Lord na dalahin mo yan, mga dalahin na yan. Ayaw ni Lord na ikaw ay nagpuput ng strain sa iyo. At dahil pagka ikaw nagbibitbit niyan, madali kang atakihin ng kaaway. Sino ang madaling habulin ng leon? Di ba yung mahihina? Di ba yung may burden? Yung may load, yung mga may injury? Ayaw ni Lord kasi na tayo ay nai-injured, nagbibitbit na mabibigat, hindi ka makatakbo ng mabilis dahil ang kaaway ay naandyan lamang. Kaya nga pag binasa natin yung 1 Peter chapter 5 verse 7, balik mo yung 1 Peter 5 verse 7, balik mo sis, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Meron siyang, may katuloy na verse, may object siya. Bakit niya pinakakas sa kanya? Dahil dito sa next verse. Kita niyo magkasunod. Dahil sa next verse. Dahil sa dahilang ito. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Sino daw ang dinidevour ng enemy? Yung nagke-carry ng burden. Kaya sabi ni Lord, huwag mong i-carry ang burden yan, ibigay mo sa akin para hindi ka ma-devour ng enemy. Amen. If you are worrying, if you are carrying your burden, you are devourable. Ikaw ay kalapang-lapang sa kaaway. Kapag ikaw ay nagwo-worry, ikaw ay concerned with so many things, ikaw ay natatakot sa maraming problema, ikaw ay kalapang-lapang sa kaaway. Bakit? Sino ba ang karaniwang kumakapit sa mga patalim? Ha? Gipit. Bakit siya nagipit? Takot, nagwo-worry, concern. Samantala kung ibinigay mo sa Panginoon, gipit ako, wala akong pera, Lord, ikaw na ang bahala. Tingnan natin yung next verse. Sabi doon sa Psalm chapter 55 verse 22. Eto, sabi natin kanina, sabi ni Lord, ikas mo sa akin ang worry mo, ikas mo sa akin ang concern mo, para hindi ka makain ng kaaway. Kasi I care for you. Ano naman ang nangyayari doon sa mga tao nagkakas sa Kanya? Ano naman ang nangyayari sa mga taong ibinibigay sa Diyos ang lahat ng concern? Ito sabi ng Psalm 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Mga kapatid, ikaw ay nagiging matatag. Hindi ka madaling matumba. Hindi ka naigagalaw ng kaaway. Ikaw ay matatag kapag ka ibinibigay mo sa Panginoon ang lahat ng concern mo. So, bakit pinakakas ni Lord ang worry sa Kanya? So that we would not be devoured. And in the contrary, the one who rested and seated with Jesus, nothing can come and move them. Amen, mga kapatid? Walang makakapagpatumba sa iyo kapag ka ikinas mo kay Lord ang iyong worry. Again, do you think He saved you? He blessed you? He gave you all the promises? Alam niyo mga kapatid, password ko, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. No matter how many promises God has made, they're already yes to us in Christ. Yun na, password ko yun. Habang yun, no matter how many promises God has made, they're already yes to us in Christ. No matter how many promises,
God has made. They're already yes to us in Christ. Sabi mga kapatid, so why will you worry about the payment for the house? About the effect of the dollar and peso increase. Mataas na naman ang dollar. 55 na naman. Sabi naman ng mga nag-OFW, wow! Mataas ang kanilang remittance. Pero sabi ng mga taga-Pilipinas na gumagamit ng dollar, no. Pero why worry? So increase na naman ang gas price, increase na naman ang pamasahe. Mga kapatid, that is not for you to worry. And if you cannot worry, ito nga, and if you cannot rest para make effort to rest. How? By doing something. By hearing, by learning, by understanding, and believing the promises of God for you. Kung ikaw ay nagwo-worry, do something na para maintindihan mo, maunawaan mo, mas ma-appreciate mo, mas maalala mo, mas maisa sa puso mo ang ginawa ni Kristo sa iyo at ang mga pangako niya sa iyo. That is your labor. Amen? Labor on that. So, sabi ng New King James Version ng Matthew chapter 6 verse 25. Nabasa niyo na ba to? Alam ko nabasa niyo na lahat to eh. Consider the lilies. Napakagandang verse. Balikan natin mga kapatid. Babalik tayo. Magbabalik-aral tayo sa napakagandang pangako sa atin ng Panginoon. Nagwa-worry ka ngayon, balikan aral mo to. Matthew chapter 6 verse 25. Si Jesus mismo nangungusap. Sabi niya dito, therefore I say to you, do not worry about your life. O, kita niyo yun? Do not worry about your life. Take no thought about your life. Ano bang wino-worry mo kasi? Life ba ng kapitbahay mo o life mo? Life mo. Do not worry about your life. Yan eh. Bakit? What you will eat or what you will drink. Nor about your body. What you will put on. Is not life more than food? And the body more than clothing? Si Jesus ba nagtatanong ng obvious? Is life more than, ano ba ang mas mahalaga? Life or food? Life, siyempre. Ano ba mas mahalaga? Body or clothing? Body, siyempre. Kaya sabi ni Lord, kung mas mahalaga sa iyo, mas mahalaga ang buhay, pababayaan ba kitang buhay na walang pagkain? Paano ka mabubuhay? Yun ang ibig sabihin to ni Jesus. Kung mahalaga ang buhay, pababayaan ba kitang walang pagkain? Kung mahalaga ang katawan, pababayaan ko bang walang damit? Yun ang ibig sabihin to ni Jesus. Nasaan ako? Look at the birds of the air. Sabi ng ibang translation, consider the birds of the air. For they neither sow nor reap. Hindi naman nagtatanim ang mga ito. Hindi naman nag-aani ang mga ito. Pero yet your heavenly Father feeds them. Ay pinapakain. Hindi nag-iisip ng saan kaya ko aani bukas. Naku, wala kaming trabaho ngayon ni Tweet-Tweet. Wala kaming trabaho ni Tweety Bird na ano kami. Pero saan kaya kami kukuha ng pagkain bukas? Hindi sila nagwo-worry na pagkain na yan. And yet, sabi niyan, your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to this statue? Lalim. And sabi dito, which of you? Sino man sa inyo nagwo-worry, nakakadagdag ba ng buhay ninyo? Ng oras ng buhay ninyo by worry? So do not worry about clothing. Consider the lilies of the field. How they grow. Yan ang tingnan natin. How they grow. Nakonsider niyo ba kung paano lumalago itong mga ito? Ito bang mga lilies na ito yung naging concern kung paano sila lumago? Hindi. Consider them how they grow. Paano sila lumago? Di ba lahat provision ng Ama sa Langit? Di ba lahat bigay ng Ama sa Langit? Ang sunlight at ang tubig, di lahat ibigay ng Diyos. Paano sila lumago? Consider how they grow. They neither toil nor spin. Pero sa kabila ng hindi naman sila nagtatanim, hindi naman sila naghahabi, sila lumalago. And yet I say to you that even Solomon, all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field,
ay dinamitan ng Diyos itong mga damong ito, which today is enthroned tomorrow in the oven. Tandaan niyo mga kapatid, dinamitan, pinag-aksayan ng panahon ng Panginoon. Nadamitan na maganda ang mga damong ito, na ngayon narito pero bukas sunog na. Ikaw pa kaya kapatid, si Kristo hindi namatay para sa damo, si Kristo namatay para sa iyo. Amen. Amen mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Kristo hindi nagpakahirap para sa iyo. Will He not much more clothe you? Therefore, do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, mga kapatid, hindi lamang ito pagkain, hindi lamang ito iinumin, hindi lamang ito susuot. Ito'y example lamang ni Jesus. Naggagawa lamang ng example si Jesus. Ibig sabihin, everything in life, you can let God do His work. You can let God. So, for all of these things, the Gentiles seek. Yan ang talagang pinagkakaabalahan ng mga hentil. Tayo dati Gentile, pero ngayon tayo ay son and daughter of God. For your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi na iba, meron ka palang gagawin, seek God and His righteousness. Mga kapatid, si Lord ang nag-seek sa inyo, kaya ka narinito. You're already in His kingdom. And you are already the righteousness of God in Christ. Amen mga kapatid. You are the righteousness of God in Christ. This promise is for you. Do not worry mga kapatid. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own. Suffering for today, sufficient for the day is its own trouble. Hindi pinangako walang trouble today. May trouble today. Today, but also today is the day of salvation. Amen. Yes, there is trouble for today, but also today is your day of redemption. But also today is the day that you answer, and that God answers your call. Amen, mga kapatid. So, consider the lilies, mga kapatid. You are worried? Consider the lilies. Consider how they grow. Are you afraid? Consider the birds of the air, how they fly, how they feed, and how they live. Ano ibig sabihin nito? We just sit and do nothing? Of course not. Sabi ko nga, kailangan natin kanina ng not only common sense, but spiritual sense. But whatever you're allowed to do, do it. But after doing it, rest. Do not worry. Kung may gagawin ka, di gawin mo, pero pagkatapos mo gawin, huwag ka mag-worry. So, if you, tulad ng mga ibon, they are allowed to fly and pick up worms. If you are a bird, even without tilling the land, you are allowed to eat. Anong ginagawa mo na lang? Kumakain ka lang. If you are a plant, hindi ka naman nagbubukal ng lupa, anong ginagawa lang ng halaman? Humihigop ng tubig at binubuo ang kamay sa sunlight. Yun lamang. But have they worry how they grow? Where to get the food? Or where the next worm is available? Hindi. Consider the lilies, how they grow. They toil not. So take no thoughts of your life because God will clothe us. Ang harang dito mga kapatid is yung worry. Ang tubo ay kaya barado. Ano nakabara? Worry and concern. Kaya, the next time you worry, consider the lilies, consider the birds, consider what Christ has done for you. Amen. Consider what Christ has given you. Amen. Consider, Lana, the promises of God. Amen. So, anong labor natin? Anong labor natin, mga kapatid? Anong gagawin natin? Change your mind. That's our labor. Ano pa ang labor natin, mga kapatid? To know God and Jesus. Continue to know God and Jesus. To know our Father. And continue to grow and in the grace and the knowledge of our. And labor to extinguish unbelief. Ito pinakamatindi. May pananampalataya nga, hindi mo lang matagap. Siguro ang kagalingan. Sa iba lang. Meron akong narinig na ganun. Kristiyano yun, nakikipag-argue pa. Ang healing hindi. Huwag mong asahan ng healing. Ang healing noon lang yan. Pero ngayon, wala nang healing. Sibi mo gayon. Meron ng yes, Lord, unbelief pa din. Meron ka pa rin harang. Paano matatanggap? So, kailangan maalis lahat ng harang. Alsin lahat ng harang sa biyaya ng Diyos. Anong biyaya ng Diyos?
sufficient for all your need. More than sufficient for all your need. More than enough. Hindi ka karapat-dapat, pwede ka mag-expect ng greater things pa rin na ma-receive kahit hindi karapat-dapat. Pwede kang namamahinga pero makatanggap ng surprise ng Panginoon. Pwede. Kaya nga, biyaya. Amen. Alisin lahat ng harap. So, baka isipin nyo, hindi ako nagwo-worry. Sabi ko nga kanina, a lot of times nagwo-worry ako. The difference is that after we sit, after we meditate, nawawala lahat yung worry na yan. Ano ang minimeditate natin? Finished work with Christ, promises ni Lord. So yung worrying natin, nagbabago, nagiging thanksgiving and ultimately praising. Amen. Because worrying leads to stress, panic, mess, deeper trouble. So consider the situation when yung mga Israelita faced by the giant of the Canaanites, ano ang kanilang reaksyon? Worry. So ano nangyari? Natalo sila, hindi sila nakapasok. Natakot sila eh. Pero ano ang naging reaksyon naman ng mga Israelita nung nakaharap naman sa kanila ang wall of Jericho? Nung sabi sa kanila, Lord, ay wait. Do not worry. Wait, let me do my work. Ano nangyari? Miracle and victory. Kaya ngayon, try na natin lahat ng formula. Sino sa inyo magsasabi, I am successful in everything I did? Wala, no? Nag-try ba kayo? Yes. Ginamit nyo effort nyo? Yes. Nagpakahirap kayo? Yes. Nag-aral ako ng daming edukasyon, sabi nyo, and yet hindi ka naging successful. Na-try mo na lahat ng formula. Pero ito ang subukan mo ngayon for formula of success. This next PowerPoint. Ano ang formula for success? Next. Ayaw yata mag-next. Next PowerPoint is yung rest and let God. Nawala tuloy yung excitement. Ito ang formula. Isa kanina, you try hard. Ngayon, you try God. Instead of trying hard, try God. Instead of working, resting. Come and sit at the feet of the Lord. Ito pa, try and let God confirm His Word. Hayaan nyo, Lord, yung narinig namin mensahe kanina. Lord, magre-rest kami. I know you will confirm your word. Yung mga pinagpipilitan kong ma-attain, yung pinagpapagudan ko, Lord, ibibigay ko sa iyo. And I will see the result. After all, ano pa dapat ang gawin ko? My salvation is already at hand. After all, ano pang kailangan kong pagsikapan? I'm already a child of God. After all, ano pa ang kailangan kong i-fulfill? I'm already saved and my name is written in the book of life. Amen, mga kapatid? So, kailan ka ba nagre-rest, mga kapatid? Pagka ikaw ay pagod na pagod, when you are worried, when you are tired, when you are distressed, when you are overworked, and ito mga kapatid, you are only truly rested. Hindi kapag tumigil kang ganyan, rest ka na, pero ang mata mo nakamulat pa at nag-iisip ka, hindi ka talaga truly rested doon. Ang tunay na may kapahingahan, kapag ka tumigil, nakapahinga, talagang tulog. Kasi hindi na siya nag-iisip, hindi na siya nakamulaga, hindi na siya nag-iisip. Hindi, wala na sa kanyang isip. When you need rest, ano ginagawa natin mga kapatid, yung mga pagod? You go home. You go home immediately to your house. Because at home, you can be who you are. Walang expectation. Alam niyo, mas nakakapagod mga kapatid. Kaya ayaw ko umattend ng party. Yung pumunta ka sa partihan, yung pumunta ka sa mga social events, ang hirap nun mga kapatid, yung daliri sa paa, puputok na. Pero you have to present a posture that you are there. Yung gustong-gusto mo nang umuo o kung ano man gusto mong gawin mo, hindi mo magawa kasi you have to project. You have to be someone na talagang kagalang-galang. You have to project something, pero hindi mo magawa. Pero pag nasa bahay ka na, you can be who you are. Pwedeng gusot ang buhok mo, walang problema. Pwedeng hindi nakatakay ng damit mo, walang problema. Pwedeng pag yung daliri mo sa paa ay natakay sa pinto, sa corner ng lamesa, pwede ka sumigaw ng malakas. Ah! Walang problema. Kasi nasa sarili mong tahanan ka. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, umuwi tayo sa sarili natin, tahanan. Kapag ka ikaw ay pagod na pagod,
Go to the inner room with your Father in heaven. You can be who you are. You can shout to God, Lord, hindi ko na kaya. You can cry to God. You can weep. You can be who you are sapagkat alam naman ni Lord kung sino ka talaga. God knows you more than yourself. Hindi ka kailangan mag-pretend, I am holy, Lord. I am honorable, Lord. Hindi ko kaya mag-pretend. I-pretend mo, Lord, ako po'y nagkasala na naman kanina. Ako po'y mainit ang ulo. Ako po'y pagod na. Sawang-sawa na ako. You can be at rest with God. God knows. God knows who you are. Kilala ka ng Panginoon. And in spite na sa karumihan mo, dumi ka na sa sarili mo, dirindiri ka sa mga kahinaan mo, in spite ng kahinaan mo, sabi ni Lord, hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko binabawi ang ginawa ko sa iyo. Hindi kita pinalalaya sa kaharian ko. Mananatili kang anak ko kahit kailan mo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dalahin mo, lahat ng pasanin mo, lahat ng bigat mo. Anyway, in the past, I've already done it for you. It is already finished. All by the grace, you will find rest. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng binigay mo sa amin. Alam po namin na ang mensaheng ito hindi natapos po, Panginoon, dito sa loob ng bulwagang ito. Alam po namin ito, daladala namin hanggang sa makauwi kami. And because, Lord God, you are continually teaching us, ipapaliwanag mo sa amin ang mga mensaheng ito, pauunawa mo sa amin ang mga mensaheng ito. Ipakikita mo sa amin kung paano namin i-apply sa buhay namin ang lahat ng mensaheng ito. Pagkat, Panginoon, pwede kami magpahinga dahil alam namin na ang lahat na kailangan gawin ay tinapos mo na para sa amin. Kung ikaw, kapatid, ay naririto, tinatawag ka ng Panginoon, come to me. Lumapit ka sa Kanya. You don't need to fix your thing. You don't need to fix yourself. Sabi ni Jesus Christ, I will fix you myself. I will fix things for you. Kaya lumapit ka lamang sa Kanya sa pamamagitan ng maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y naniniwala na ako'y mapapahamak nang wala ka. Ako po'y pagod na. Ako po'y hilo na. Ako po'y tuliro na. Pero salamat po, narinig ko ang imbitasyon mo sa akin. At tinatawag mo ako. Sapagkat, Lord, ang lahat ng aking mga kasalanan ay binayada mo na sa krus. At nung namatay ka sa krus, kasamang namatay ang aking lumang pagkatao, lumang makasalanang tao. At nung nabuhay ka, nagkaroon ako ng bagong espiritu, ng bagong buhay na nanggaling sa iyo. At dahil dyan, Panginoon, iniupo mo akong kasama mo. At ngayon, ang pangalan ko ay nakasunod sa aklat ng buhay. Tinapos mo na lahat ang kailangan kong gawin upang ngayon, ako'y makapagpapahinga kasama mo. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.